Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglepak-lepak-lepak ng tawid. Evidence na ko po, grabe ang mga pasabog ni Madam Maharlika Boljakera. Boljak na boljak talaga ang iyong matutunghayan sa mga bagong pasabog ni Maharlika. Grabe mga kabibig. I was so shocked sa kanyang pinasabog ng mga screenshots na kung saan, nako, PCO, nako, PCO Assistant Secretary Patricia Martin at sa kanyang BBM Diva Vloggers. Iskandalo ito. Grabe na windang ako sa laman ng mga posting ngayon. Basahin natin kabibig ha. Ito ito ko sabi ni Maharlika, download your copy now bago ipagorgor ng PCO at Vangag admin. Presidential Communications, AI generated din ba ito? Ito yung mga screenshots ba? I think this conversation happens in a specific application. I think saan ba ito makikita? Ay, basta hindi ito WhatsApp, hindi ito Facebook Messenger. Nakalimutan ko kasi hindi ako nag-download ng itong mga apps. Okay. Kongreso at Senado, baka gusto niyang ipatawag ang lahat na ina-appoint ni Vangag Marcos Jr. sa PCO parang magpaliwanag in aid of Jotang Genemes legislation. In aid of Jotang Genemis legislation. Grabe, ginagastos ang pera ng bayan para pangsuhol sa mga trolls at panggurgur ng Facebook page ng mga kritiko ng Polvoronic admin na ito. Alam nyo na kung sino ang gumugurgor ng page ko, sabi ni Maharlika. Jotang Genemes, kailangan nang tapusin ang Polvoric Vangag kuting na ito. Hashtag speak up, hashtag PDEA leaks, hashtag PCO leaks. Grabe, nagli-leak talaga. Uy, sino kaya ang puting ahas ni Maharlika? And I'm sure, itong nag-leak kay Maharlika ng conversation ay galit na kay Patricia Martin. Sabi dito, basahin ko ang laman ng mga conversation. Grabe, mga kabibig. As in, nawindang ako. Ito, I told you to hand over all those who need medical assistance to us because we can endorse them to OP, Office of the President, who gives medical assistance. We all work weekends and holidays. Rocks. Sino rocks? Rocks? Sino rocks? And we're thankful, which is why we give you assistance. You're not employed by PCO, so you're not expected to work hard. Ay, ang sakit naman. No? Lalo na pag mga vloggers ka, tapos sabihan ka nito na you're not working with PCO and no need for you to give, work hard. And we are simply grateful for the assistance you give to us. Ay, ang sakit. Parang sinampal ka na useless ka lang. I mean, maging useful ka lang pag kailangan ka namin. Pero pag hindi ka na kailangan namin, you're useless. Ganon. Ito pa we are simply grateful for the assistance you give to us. I don't even ask where the money goes because I trust you. So meron talagang nilabas na pera ang PCO? Para saan? Para sa mga vloggers? We did reply ng kausap ni Patricia Martin. We did many months ago. Many times. Wala pa din. Madi is the one doing these things. I will ask her what happened so I know sino may pagkukulang dito. You just came to me with this issue, rocks? Sino rocks? I mean, meron talagang rocks eh. Tell me what you need and I'll get it for you. You need to file a case? Hala, may file na case? We have no proof who this person is. I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government, so I can't have her fired anymore. Reply ng Rax na ito. Baka si Rax ang kausap niya or sino ba? Let's start with that. This account has been maligning First Lady Liza Marcos and Speaker. Do we have monitoring? I need help either finding out who is this and fighting it legally or have the page or something, a video taken down. I mean, this is not really just about
and all the many Sockmid people accounting is attacking. Reply ni Patricia. That thing about Sockmed, these people, sila Saz, Maharlika, and others, they're attacking FL Lam and speaker who are public figures daw. So, public figures. Kakasuhan kaya, no? Those who are attacking public figures, hanapin ko ang susunod na kabanata. Ito na, ito na, ito na. Ito ang susunod na kabanata. Okay na. We don't have a laws we don't have laws protecting them from social media. So for those who attack First Lady Lisa Marcos and Speaker, walang law na nagprotect sa kanila. As much as we want to file a case, walang case na pwedeng i-file. Oh! Sabi ng kausap ni Patricia, this is a hangover from the tree lighting to the Christmas party to now that is roiling. It's really up to PCO if there's any Sockmid welfare outside of what I am doing. The best that we can do is file a report and hope to God they get their accounts terminated, something like that. So yan galing sa PCO, walang case na pwedeng i-file kasi public figures. Hala. So, hindi pwedeng filean pala si Maharlika ng kaso. Diba? Ito pa, Maddie is the one doing these things. I will ask her what happened so I know sino mapagkukulang dito. You don't ask where the money goes. You ask a report. I cannot believe that such a small amount with such a big output was put under scrutiny because of Mami Peng's run. Sino si Mami Peng? Hindi ko siya kilala. I think abonado pa ako sa months dahil may mga bagong members and may mga sakit. Do you read the reports at all? Ay, nagkasagutan na sila. Kasi abonado na daw itong kausap ni Patricia Martin. And tawag dito, malaki daw output ang kanilang ibinigay para sa mga issue. Nako, grabe. The best thing we can do is file a report and hope to God their accounts will be suspended. Yan ang kailang magagawa lang. Hala, grabe ang mga issue na ito. Oy, nawindang ako sa mga issue. Ito pala si Patricia. ASEC Patricia Kyle S. Martin, Digital Media and Communication Presidential Communication Office. O siya pala. Pinag-uusapan nito. Totoo kaya ito? Ito pa, we need to calm down. Of course, I don't want you to stop what you're doing. Let's talk about the details tomorrow. I'm going to consult people on what to do with your situation. Ito na. I'm paying salaries to people to correct fake news the PCO is sending to me via briefer every day. What do you want me to do with that? Hello? Nako. Hala mga kabibig, ang dami palang mga pasabog na yun ng mga issue. Ay, anong nangyari? Ito ang sabi ni Sasa, justice for BBM bloggers. Small amount lang pala daw, pero nanghingi pa kayo ng report. Breaking news, BBM bloggers threaten not to work anymore with PCO because of lack of Sockmed welfare. PCO to them, PCO didn't hire you. Hala, grabe ang sakit. Grabe, no? Oh my God. BBM vloggers ang hingi ng Sockmed welfare sa PCO. Nakipag-aaway na pala ang ilang BBM vloggers sa PCO silently. Ang rason ay pera, not policy differences, not conflict of principles, but pera. Sabi pa ni Crisette Laureta Chu, magkano ba? Tayo lang magbayad sa kanila, mag-ipon tayo. Let's consider it charity for them. Hala. Maharlika reads an alleged text message from PCO Assistant Secretary Patricia Martin to one of the BBN Diva vloggers. I don't even ask where the money goes because I trust you.
that money is from the taxpayers. So gamit nila ang pera ng taong bayan kung totoo man ito para bayaran itong mga BBM vloggers. Naku, ka-lurky naman. Malaking iskandalo talaga to, PCO, Patricia. Ano kaya ang pwedeng i-react ni Patricia tungkol dito? Grabe, no? As in, marami ang mga pasabog ni Maharlika Boljakera tungkol sa ang mga pera pala ang nagkagulo ngayon ang BBM vloggers dahil lang sa pera. At sinabi pa ni Patricia daw di umano na we're not hiring you. 'Di ba? You're helping me, you're helping us, pero we're not hiring, you're not part of the hiring sa government ni Pangulong Bongbong Marcos. And if that's the case, di ba? So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Totoo ba itong mga bagong pasabog ni Maharlika Boljakera? Nagkagulo ba ang PCO, Patricia Martin at ang mga BBM vloggers? At ang kaguluhan ay tungkol sa Fera-Fera. Naku, hindi pala prinsipyo, hindi pala content, hindi pala issue, kundi Fera-Fera. Hala, kalerke. Ano kaya isasagot ni Patricia Martin dito? At ano kaya isasagot sa mga BBM vloggers? Naku, kalerke. Parang iba na ang mundo ngayon, 'di ba? So maghintay tayo sa mga more pasabog na issue na galing kay Maharlika. And marami din ang nagsuporta sa mga pasabog ni Maharlika. Kasi sabi nila, "Ay, totoo? May ganun palang nangyari ngayon? May mga totoong trolls pala? May mga totoo palang binayaran? Grabe naman." At sabi pa naman ni Jason Sa, itong sabi ni Jason Sa ha, not them, not us. Hindi sina Maharlika, Trixie, Ethel or KLC, ang banatero sa sina Banat Bay, Bustada at Coach Oli, brothers travelers are Badong Arateles, kay Eric at Doc Lorraine, not June Abinis or Spoke Harry, at iba pa mga social media warriors ang magpapabagsak sa Polvoron administration. Katunayan, sila ay taga-kalog, tagayogyog lamang sa punong mabuhay na dahil sa ito ay inaanay na at ubod ng rupok dahil sa kargado itong pestisidyong pagpamuksa ng mga pesteng kumakalat sa linganan ng buhay. Sa daldami at siksik sa katiwalian at kawalang tiwala at pananalig. Herald, ay, mabulol ako. At siyang kikitil sa naghihinalong buhay ng administrasyong ito. Ang pagtatampinsaw sa pangungulimbat, pandaragbog, pagpupuslit, pangingilikil, pangangangkam, panggigipit, pandarahas, pagtataksil sa inang bayan ay ilan lamang salamat na siyang kikitil sa pugak na puso at kaluluwa ng pamayanan. The Marcos Jr. regime is killing itself. It is hemorrhaging, it is gasping, and it is dying sooner than soonest. Hala, wala na. Paano na to? Nagbulgara, nag-awayan na pala sila. So yun lamang kabibig ang aking latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang yung reaction tungkol sa mga pasabog ni Madam Maharlika? Ngayon, hindi naman puro Polvoron issue, kundi PCO at mga BBM vloggers. Ano kaya ang kailangan komento tungkol dito? Bye everyone. See you next time.